The growing concerns in China as the country deals with a rise in respiratory illnesses and Mga pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman o mga misteryosong karamdaman sa ating mundo. Ito ba ay nasusulat sa Biblia o nakapropesiya nga ba na mangyayari ito bago dumating ang ating Panginoon? This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. At sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page para sa mas marami pang video. Iba't ibang klaseng karamdaman mga sangkay ngayon ang kumakalat sa ating mundo. At ngayon nga mga sangkay sa ating pag-uusapan, magbibigay po tayo ng dalawang halimbawa ng mga misteryosong mga karamdaman na laganap o kumakalat ngayon sa iba't ibang panig ng ating planeta. Bago po magtapos ang 2023, nagkaroon po ng isang misteryosong karamdaman. Nagkaroon pa po ito ng outbreak doon po sa China na kung tawagin mga sangkay ay Mycoplasma pneumonia. Isang bakterya mga sangkay na kumalat po doon sa isang superpower na bansa. the growing concerns in China as the country deals with a rise in respiratory illnesses and clusters of pneumonia in Ayon po sa report noong 2023, nag-increase ang level mga sangkay ng tinatamaan nitong ganitong klaseng misteryosong karamdaman. There have reported an increase in the incidence of respiratory diseases and have attributed this to the circulation of various pathogens such as Mycoplasma pneumonia. Isang bakterya mga sangkay na hindi naman talaga infectious kagaya po ng lakas nitong COVID-19. Subalit mga sangkay, naapektuhan po dito ang marami sa populasyon din ng China sapagkat marami rin po ang tinamaan na ayon nga po sa report mga sangkay. Ang bakteryang ito ay sinusundan ng mga eksperto hindi lamang po sa China kundi maging sa iba't ibang mga bansa. Noong nag-outbreak mga sangkay ang ganitong klaseng bakterya, marami po ang nag-alala dahil tingin ng iba mga sangkay baka mas lumala ang sakit na ito at pumunta na naman po sa panibagong problema ng pandemya. Kagaya ng nangyari noong 2019 nung pumasok po tayo sa pandemic. Maliban po sa misteryosong karamdaman na kumalat po doon sa China, nitong taon lang mga sangkay na ibalita din po itong Japan na humarap sa isang misteryosong karamdaman. Ito po ay kung tawagin mga sangkay, STSS. Mystery in Japan as dangerous streptococcal infectious soared to record levels. So, itong ganitong klaseng misteryosong karamdaman na kumakalat mga sangkay up to now doon sa Japan, marami nga po ang nag-alala sapagkat ang kahalintulad mga sangkay ng kanyang symptoms o pagkakakilanlan na mayroon kang tama mga sangkay ng STSS ay kahalintulad lamang po ng COVID-19. Kaya nga po nag-advise ang maraming mga doctor or medical professionals na gawin ang nakagawian mga sangkay na panlaban natin noon sa COVID-19. Kagaya po ng paghuhugas ng kamay, ng maayos at pagsusuot ng face mask. And finally to Japan, which is on high alert. That's because of a mysterious infection that is surging across the country. Ang mga expert mga sangkay ay nag-warning sa isang kakaiba at medyo nakakatakot na bacterial infection na kumakalat po at gumagawa ng record rate doon sa Japan. Na kahit po ang mga eksperto mga sangkay, ipinagtataka nila dahil hindi po nila mahanap mga sangkay ang possible na pinagmulan o ma-identify kung ano ang dahilan. So hanggang ngayon mga sangkay, pinag-aaralan po ng mga expert doon sa Japan kung ano po itong ganitong klaseng karamdaman na kumakalat, na hanggang ngayon hindi po nila ma-figure out kung saan ito nanggaling. Ayon po mga sangkay sa update sa isa pong misteryosong karamdaman doon sa Japan, provisional figures released, nakapag-record ito ng 941 cases nitong STSS. At itong record na ito ay last year lamang, 2023. At 2 buwan mga sangkay ang dumaan. Sa taong 2024, nadagdagan pa po ng 378 na kaso na ang ibig sabihin mga sangkay, padagdag po ito ng padagdag. So hindi lamang po sa China, hindi lamang po sa Japan ang nakakaranas na ito mga sangkay. Saan mang panig ng mundo may mga ganitong klaseng karamdaman na kumakalat na hindi nila maintindihan kung saan ito nanggaling. Subalit mga sangkay, ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol po dito? Sa Bible mga sangkay, may isang propesiya dito na nakasulat na tumutukoy po sa pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman bago po ang pagbabalik ng ating Panginoon. In Luke chapter 21 verse 11, sabi po ng Biblia, "And great earthquakes shall be in divers
places, and famines, and pestilences, and fearful sights and great signs shall there be from heaven. Take note the word pestilences. Ano nga ba ang pestilences sa dictionary? Ang pestilences, mga sangkay na tinutukoy dito, ay patungkol sa mga karamdaman or disease. Kakalat daw po ito mga sangkay bago po mangyari ang pagbabalik ng ating Panginoon sa huling mga araw ayon po sa Biblia. Sa Tagalog, pwede nating sabihin yan mga sangkay, isa ito sa mga salot. Ngunit mas malawak mga sangkay na interpretasyon ang tinutukoy ng mga English dictionary na sinasabi po dito na ito po ay patungkol sa mga iba't ibang klaseng karamdaman o sakit na kumakalat sa ating mundo. Pestilence is a deadly disaster, usually a disease that affects an entire community. Kumbaga mga sangga, ito po ay mahalin tulad sa mga epidemic or pandemic kung malala na kagaya po ng nangyari noong 2019 dahil sa COVID-19. So lahat ng ito pala mga sangkay ay naisulat na po sa Biblia bago pa maganap. Na ang ibig sabihin mga sangkay, tayo mismo mga Kristiyano, tayo mismong tao ay binigyan na po ng guide ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na in the last days, kailangan po natin seryosohin ang ating pananampalataya, ang ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil magaganap nga po ang iba't ibang klaseng kaguluhan sa ating mundo, kagaya na lamang po ng pagkalat ng iba't ibang klaseng misteryosong karamdaman. So bakit nangyayari itong mga sangkay sa ibang bansa na may mga kumakalat na ganitong klaseng karamdaman? Ang kasagutan dyan ay nasusulat din po sa Biblia. Ito po ay dahil na ipropesiya ito sa Bible na darating at darating po ang isang araw na kakalat ang mga katakot-takot na karamdaman sa ating planeta na patunay lamang po na hindi nagsisinungaling ang Biblia. Subalit mga sangkay, tayo mga Kristiyano, bagamat hindi po tayo exempted sa mga ganitong klaseng karamdaman, ngunit may panlaban po tayo. Tayo mismo ay kukuberan ng ating Panginoon kung ikaw ay may matinding pananampalataya sa Kanya, na kahit po anong mangyayari sa ating mundo, dumating man ang pagkalat nitong iba't ibang klaseng karamdaman dahil sa katuparan sa propesiya na nasusulat sa Biblia, tayo ay mayroong proteksyon naggaling sa ating Panginoon. Ayon sa Psalms chapter 91 verse 5 to 6, Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasted at noonday. So nabanggit dito mga sangkay na hindi daw po dapat tayong matakot sa anumang klaseng gawa ng kadiliman, kagaya na lamang po nitong sinasabing pestilence o iba't ibang karamdaman na kakalat sa ating mundo. So noon pa man mga sangkay, na isulat na po sa Biblia na kahit may mga ganitong klaseng event sa panahon natin ngayon, dahil nga po hinihintay pa natin ang pagbabalik ng ating Panginoon, maranasan man natin itong pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, hindi po dapat tayo matakot. Dahil sinabi po sa Biblia, sa Psalms 91, na hindi dapat daw po tayo matakot sa mga ganitong klaseng gawa ng kadiliman na pinapahintulutan ng ating Panginoon upang subukin po tayong lahat. Hindi po dapat tayo magpadaig mga sangkay sa mga ganitong klaseng nararanasan ng ating planeta dahil tayo ay protektado ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Ganyan po ka-espesyal ang isang tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit para sa mga hindi naglilingkod sa ating Diyos, malamang sila po ang prone sa ganitong klaseng karamdaman dahil wala po silang proteksyon mula sa dugo ni Kristo. Klaro po ang sinabi ng Biblia, Thou shalt not be afraid. Huwag daw po tayong matakot. Kahit pa mayroong distraction ng ating mundo, pagkalat ng iba't ibang klaseng karamdaman, hindi po dapat nating katakutan yan. As long as tayo ay tapat at may relasyon sa ating Panginoong Diyos, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwanan.